Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Nung mga araw na iyon sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangiay,
ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagapata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po. Halina't tangkay ni Yesu, sa kaaway iligtas mo kami. Sa buko ng impyerno, mga anak mo'y hinayo, magdiwang na Emmanuel ay darating o Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang pangalay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kinaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias
at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Sakarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanyang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Sakarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayoy mabibingik at hindi makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantalang naghihintay naman kay Sakarias ang mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at sila'y nananatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal ay naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Naiinip ka rin ba? Sa magandang tanong, naiinip ka rin ba? Halimbawa, pumunta ka sa restaurant, yung sabi sa'yo, 5 minutes po, willing kang maghintay. Ikaw naman, sabi mo, okay, sige, willing to wait 5 minutes. After 6 minutes, tatayo ka. Pupunta ka doon sa counter and saan na yung order ko? Sabi mo, 5 minutes. 6 minutes na, inurasan ko. O kaya naman, baka ikaw o may kakilala ka, yung magte-text sa'yo, tapos, after 2 minutes, tatawag sa iyo. At pagkatawag sa iyo, sinong sinagot mo, sasabihin sa iyo, may text ako, basahin mo. Pero 2 minutes lang after ng pag-text niya. Minsan, no, dala ng teknolohiya at everything is accessible and fast for us, naging mainipin tayo. Gusto natin may sagot agad, gusto natin reply agad, gusto natin pa nag-chat sa'yo, na-seen niya agad. Pero dati naman, we lived na pag may susulatan ka, mag-aantay ka ng 1 linggo.
Survive naman tayo. Pag may gusto kang kausap, tatawagan mo yung telepono. Landline. Pag wala yung gusto mong kausap, tatawag ka na naman after 30 minutes. Technology has got done good things. It has brought those who are far nearer. It has make everything faster. Pero, aminin din natin na yung ganito ding pag-iisip, nadala din natin sa pananampalataya natin. We want God to answer us. We want God to answer our prayers now. We want God to answer our prayers quickly. Paano pag hindi sinagot agad ng Diyos? Baka yung pinagdadasal mo, iniisip mo, pag nabuo ko siguro yung simbang gabi, sasagutin na ako ni Lord. Ibibigay na niya na yung gusto ko. Paano kung December 25 na, wala pa rin? Sabihin mo, ay, di ako pupunta sa simbang gabi next year. Puyat lang ako, di naman sinagot ni Lord. Maganda makita natin sa ebanghelyo natin. Na unang-una, sinabi ng anghel kay Zacarias, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Pero hindi naman siguro, isang beses nagdasal sila, sinagot agad eh. Marahil matagal na sila nagdadasal. Si Zacarias at si Elisabeth matagal na nagdadasal na sila'y pagkalooban ng anak at inabot na sila ng katandaan. Senior na sila. Pero sabi ng anghel, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Maganda para sa atin bilang Kristiyano to remember also that God hears our prayers. God listens to our prayers. Kaso nga lang minsan, ang gusto natin, sagutin tayo ng Diyos sa oras na gusto natin. Hindi sa oras na inilaan ng Diyos para sa atin. Ang gusto natin, our time eh. Hindi oras ng Diyos. Gusto natin, makuha natin agad eh. But the Lord tells us, I hear your prayer, wait lang. Sandali lang. Maghintay ka. At ang taong marunong maghintay, dinidinig ng Diyos ang kanyang panalangin. God hears and answers the prayers of those who know how to wait. Kaya sa ating ebanghelyo, narinig natin, marahil matagal na sila nagdadasal, matagal na naghihintay. At bininig din ng Diyos ang kanilang panalangin. Kaya maganda rin kasama ng ating matyagang paghihintay na hindi ka din susuko sa panalangin mo. Baka isipin mo, ay lumampas na ng 9 days, titigil ka na magdasal. Hindi. Continue praying if this is really what you need. If what you are praying for is meaningful for you, continue praying even though the 9 days of Simbang Gabi has ended and God doesn't answer your prayer yet, continue and never stop praying. Pag sumuko, magtuloy sa pagdadasal dahil dinidinig ng Diyos ang ating panalangin. Sinasabi lang ni Lord sa atin minsan, matuto kang maghintay. Matuto kang manalangin. Matuto kang magtiwala.
Yan ho yung una. Sana sa pagdiriwang natin, hingin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo at turuan niya tayo paano maghintay. Pangalawa ho, sinabi ni Elizabeth, ngayon nilingap ako ng Diyos, Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustahan sa harap ng mga tao. Noong panahon nila Elizabeth, pag ang mag-asawa ay walang anak, at tingin sa mag-asawang yun, sila ay sinumpa ng Diyos. Bakit? Kasi hindi sila biniyayaan. At para sa isang mag-asawa, ang pinakamagandang biyaya ng Diyos ay magkaroon ng anak. Kaya sa patuloy nilang pananalangin, dahil nanalig sila sa Diyos, binigay ng Diyos ang pangangailangan nila. At siguro ito yung naging panahon ng pag-asa ni Elizabeth. At maganda sana para tayo din mga Kristiyano ay magkaroon ng pag-asa sa Panginoon. Siya ang pinagmumulan ng pag-asa natin. Kaya sana sa ating paglalakbay na ito, tulad ni Zacarias na Elizabeth, na ating mga kalakbay sa araw na ito, na tinuturuan tayo maghintay at tinuturuan din tayo, umasa ka sa Panginoon. Because God does not disappoint. God does not disappoint. But God gives beyond our expectations. Higit pa sa iniisip natin. Higit pa sa inaakala natin. Ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Zacarias at ni Elizabeth, mas pinakita niya that God can do everything. Even what is impossible in our eyes, God can make it possible. Isipin mo, senior citizen na, bilang magkakaanak, para sa atin, imposible. But because they have hope in the Lord, all things are possible. Kaya kaya ba natin sabihin ng sabay-sabay, hope makes things possible. Tayo lahat? Mas malakas, hope makes things possible. Ang taong may pag-asa, para sa kanya, posible ang lahat. Dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng pag-asa niya. And God makes things possible for us. Siya ang bahala sa atin. Siya ang kumakalinga sa atin. At sana matutunan natin, kahit sa tingin natin imposible, kahit sa tingin natin hindi kaya, pero pag ang Diyos ang pumasok, walang imposible. Dahil ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. God makes what we think is impossible, possible for us. Kaya sana magandang baon natin sa pagdiriwang natin ng Eukaristiyang ito at sa ikaapat na ating Misa de Gallo na matuto maghintay sa Panginoon because God has great things set for you. He hears our prayers. Siya ang ating pag-asa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailan may hindi magmamaliw sa tamang panahon kanyang ipinagkakaloob at mga adhikain at pangarap ng kanyang bayan. Ang ating itutugon, Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa simbahan
na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa ating pamayanan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Kalingain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloyin nawa ng Diyos sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating yumao na. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Ama, patuloy mo nawang biyayaan ng iyong sambayanan at sa pag-aalay namin na mga kaloob mo, kami rin naway magsilbing biyaya at mukha ng kagandahang loob mo sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa altar basbasan upang maging si Kristo tunay kapayapaan ang taglay manahan sa aming sa altar ating puso namin tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay
sa aming buhay. Panginoon Diyos aming handog ngayon. Saan tayo? Pati puso namin tinataas sa'yo. Habang naghihintay kami kay Kristong darating. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, para mayak sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang
ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyago kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sanlibutan, maawa ka sa amin. Pero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan sa lipunan, ipagkaloob mo sa amin. Ang Magsilahod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, lalo na sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyam na araw na ating tutupin, gigising at mananalangin. Tuwing sasabit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Pagkatapos natin manalangin, sa labas ng simbahan kakain, mainit na kape at kakanin, masarap na pampagising. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang,
sapagkat si Kristo'y darating upang lahat itubusin. Sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tubusin.